from Rock Balancing Philippines, the founders, Leandro Inocencio and Ildefonso Dita. Hi guys! Magandang umaga. Paano nyo naman na-discover ito? Parang isang araw, gusto nyo lang paglaruan ng mga bato? Actually, nag-start siya magla-landscape ako sa garden. Tapos, naglagay ako ng mga rocks sa garden. Accidentally, mababa kasi yung mga rocks sa amin maliliit. So, gusto ko siya pataatin. Accidentally na napatayo ko siya ng point yung tumayo. Tapos, medyo na-amaze ako, practice ako. Ginawa akong parang hagi lang, laro-laro lang. Tapos, na-research ko siya kung may mga gumagawa sa ibang bansa. Meron pala. Ngayon, nagkaroon ako ng parang idea na bakit hindi ko siya sa bigla. Tapos nalaman ko pa na isa pala siyang tradition sa India ng pagpapasalamat sa nature. Halimbawa, merong mga anak, o kaya aalis, kung malayo. Yung mga katutupo natin, nag-use actually ng mga rocks or parang papasalamat nila sa nature. Ang maganda rin dito kasi parang you're paying tribute in the sense na hindi mo siya sinisira. Re-arrange lang into another form. Tapos, no tools ha? Walang mga hammer, glue, no glue. Yung may sinakit ko lang ko kanina, nagtatrabaho ka, may glue. Walang mga... Balance lang siya. Sinukuha mo yung center of gravity. It's natural. If you think about it, everything is very, very natural. Physics lang siya. Parang yung equilibrium nung stone na tinukuha mo. Pag nakuha mo na siya, physically impossible siya pag nakita mo. Pero talagang tatayo. May science behind it. Are you going to be particular with the kind of rock? Hindi. Ay, hindi. Kahit anong rock pwede. Lahat ng bagay na may weight pwede. Pwede nga yung egg. Dalawang egg pwede siyang tumayo, point to point. Were you good at science? So talagang kailangan yung malaman? Oo, yung na-discover ko lang siya noon. Tapos, nung may mga nakakita sa akin, medyo natatawa sila. Parang ginagawa niya? Hindi naman natural. Parang hindi normal para sa makakita na yun. And natuloy lang siya nung may nag-medical vision sa amin. Mga foreigner kasi yung taga-France. So, nag-set up ako, nag-perform ako sa medical vision para entertain ko yung mga patients kasi magugulo daw sila, tapos nawawala sa pila. Para ma-relax sila, nag-perform ako ron. Medyo maganda naman yung feedback. Siyempre, pinapanood ka nila. Ginagawa niya bilang, uy, nagba. Yung pari nga, doon napasigaw ko siya. This is impossible. Baka gusto niya tiguan ang cross. Diba? Ay, it's good going up, but I really wonder, can you go side? Yun, view na talaga. But how are you? How are you able to bring people in na? Kasi it started with you, like, Bali, ang nangyari, i-introduce niya sa akin yung art. Tapos, nagkaroon kami na exhibit sa Paseo Rizal. it started with just the two of you? Leandro. Nung una nga, ayaw nga niyang ilabas yung art kasi nga parang nga daw siya, baka sabihin, sira sa ulo, diba? So, ang ginawa niya, nung i-introduce niya sa akin, doon na nagsimula, inilabas na namin, nagkaroon ng mga exhibits, tapos nagkaroon kami ng isip na bakit hindi natin ipasok yung about nature. Magkaroon tayo ng mga activities na para sa nature, halimbawa, tree planting, activities. Sabayan niyo. Kaya namin na binuo yung The Journey for the Trees naman. Ang Journey for the Trees naman, ito yung riverside tree planting, which pagkatapos ng tree planting, tinuturuan namin yung mga volunteers na mag-rock balancing. So, yun yung pang-akit din sa mga volunteers and sponsors. How long have you guys been doing this? 1 year na mahigit ngayon. Wow. Okay. And it's already a growing organization na. Napaparami na rin yung gustong sumali? Oo, marami na. Kasi may mga program kami, tapos nag-workshop kami sa mga students, sa mga SKs, para magkaroon sila ng maisip nila yung mga bagay na dating hindi nila napapansin. Magkakaroon ng importansya. Yung mga natural elements, mai-ano nila sa nature, mai-connect nila, masama sila sa amin para mag-tree planting. I like that. Talagang what you play around with is rock. Pero parang may isang ginagawa ngayon, yung boys natin sa likod. Yung put tree bark, ba? Yung ano yan, parang mixed media na siya. Mixed, bali, collaboration with nature yung ginagawa namin. So, lahat natural. any natural material, pwede mong gamitin, pwede bato, pwede kahoy, pwede rin na kung ano, nung isang beses nagkaroon kami ng activity na
yung stage mismo, i-design namin. So nakita ko, sobrang kalat nung stage eh. Kinuha ko lahat ng basura doon, tapos nag-balance ako ng isang rack sa gitna. Yung kalat nasa paligid, tapos kinausap ko yung MC, ipakita niya yung balance rack, and then yung basura na kahit anong ganda, kahit anong itsura ng balance rack, napakapangit pa rin tingnan dahil pinabayaan natin yung kapaligiran niya. Nice lesson. So that's How do you go about it though? So kung magsisimula sa bahay, start with small. Siyempre, rock muna. Kasi yung mga pinapakita na natin dito, lalaki. Diba? Mabigat din yan. Does it follow? I was observing our boys, we have a monitor here while they're working in the back. Parating yung pinakamalapad ba ang nasa ilalim? Actually, para stable kasi yung base. Para hindi siya kagad matumba. Lalo na kung halimbawa wala ka sa sun. Sa sun kasi, kapag naglagay ka ng rock, ano siya, stable ka agad siya kasi nagsisinsin siya. Pag sa lupa kasi, magalaw siya, so, tendency na lupa. Ang philosophy naman doon, bali parang sinasabi doon na yung base kailangan maging stable para mabalance mo yung isang batong yun. Yan din yung inaano namin sa buhay or sa nature. Kailangan ang pagsisimulan natin is stable. Your foundation. Yung foundation natin para maging balance yung gusto natin i-balance. What I like is after the foundation is laid, talagang pinaglalaroan niya na big, small. As in, what I like, one of the pieces, is parang kasing laki lang ng kamay ko, tapos ang laki yung nasa taas na nakabaliktad pa. But it's Naka-counterbalance pwede siya. Naka-counterbalance siya. Yung force ng isang stone, siya yung humahawak. Parang pag wala siya, hindi makakatayo sa ibabaw. Parang sa relationship din, parang ganyan. bakit? Talagang philosophy yan. Philosophy to. Actually, ano yun eh, ang rock balancing, hindi yung pinaka-rock art, yung art mismo ng rock balancing ang pinopromote namin eh. Ang pinopromote namin is yung message ng rock balancing, which is walang imposible at saka yung bato na kuha lang namin dyan. Kung ano yung available resources natin, pwede natin pagsimulan para may balanse natin ang kahit anong bagay na gusto natin balanse. Oh, I like that. Because a lot of people nowadays, masyadong maraming ginagawa, focus masyado sa isang bagay, na out of balance ang kanilang mga buhay, kaya parang nagkakaproblema. Or nasa-stress. Diba? Oh. Therapeutic din kasi siya, yung art ng rock balancing. Mapapansin nyo, kapag ginagawa namin siya, merong time doon na mararamdaman mo yung magpo-pose yung time. Sobrang concentration mo, wala ka nang maririnig. Para siyang meditation. Out, oo. Ang lahat ng mundo. So doon papasok yung sinasabi mo, maraming tao na stress. It's a form of meditation din. Ayan. So again, see, I think that was it. Di ba ang pointy-pointy, tapos nasa taas niya, pagkalaki-laki. Well, before you get to practice playing around with these big rocks, again, play with small. Tsaka, ang rock balancing, ephemeral art siya. Hindi siya permanent. It will topple in time, siyempre. Dapat, ang rock balancer, halimbawa, huwag niyang iiwanan na nakatiwangwang yung sculptures. Pagkatapos niya sa isang public na lugar, i-babas niya yung mga... Dismantle. Tapos sa bahay, kasi di ba ito also a great work of art, if you think about it, gusto mong i-preserve, paano mangyayari yun? Nagla-landscape din kami sa mga gardens, sa mga pwede kami mag-ano ron. Kaya lang, nalagyan namin siya ng para security, tulong sa salamin. Para sa aquarium, parang walang air, walang tao na pwede pumasok, walang disturbance. Kasi the thing is, even if you're just walking towards it, you shake the ground. Hindi siya matutumba Hindi naman. sa lupa. Pero ang kalaban lang mo talaga, earthquake. Well, of course. Natural disaster mga Wow. But you said you want to do it like in an aquarium, but if they do topple, those are rocks. So, diba, what a bit? Hindi. Lalagyan natin siya ng clearance, may distansya. Kasi yung rock, yung balance rock, kapag natumba siya, doon din siya sa baba niya. Hindi siya... Around it. You really have been active. The observations that you've already made. Marami na kasi yung experience niyan. Okay, but outside this na, I mean, if we see you guys, but do you offer lessons dahil na ngayong summer? Hindi naman. Ang nangyayari lang pagka merong mga activities katulad ng mga bazaar nung nakaraan sa UP Diliman. So yun, anytime na merong activity na gano'n, pwede sila pumunta kasi may display kami ng balance rack, tapos
meron din kaming activity sa paligid na pwedeng gawin ng mga bata, pwede namin sila turuan. Tapos meron din kami lugar na sa Tanay na doon pwede sila pumunta, pwede namin sila i-guide, suportahan nila para sila. Again, more power because it's like you said, it's a nice way to de-stress, to meditate. It's just to appreciate nature, I would like to think. Kasi itong activity na tipong, alam ko, kung gusto nyo ng peace and quiet, doon kayo sa loob ng bahay nyo. Pero step out, even in a place like this, di ba? Just go next to a tree, a ground, a lake, whatever, kahit sa city nyo, oo. Tapos, yeah, naglalaro na. It starts to play. Diba? It really starts to play. Tsaka yung project kasi namin, yung program, hindi lang naman para dun sa art. Actually, para sa nature talaga to. Para ma-encourage namin yung mga youth na sumama sa amin na mag-time ng puno. Yeah. Kahit isang puno, isang tao lang. Pwede namin mag-workshop sa mga schools, pwede namin turo yung budget, kung pwede silang matuto ng balancing, pero dapat magtanim muna sila ng puno. Good. Well, also what I like about it, kung pupunta na kayong mga school, can you imagine sa dami ng mga projects, especially for science, that's coming up? Baka they just might ask for help for a lot of those science fair projects that come up. Thank you. Again, more power to you guys. I'm sure we'll be seeing you around, even beyond the end of summer. And so the next one, you might discover. Ano ang gawin? Kung hindi na raksa, sige, baka dahon na. Ayan, dahon na. Seemingly na hindi na siya nag-blow away. Oh, I like that. It's an environmental Actually, art. gumagawa din kami ng mga sand sculptures. Para Anything. Because your background really is landscaping. And it's always just a manipulation of nature, but the point is, it was available to you at hindi na sinisira. Diba? Pampaganda lang parati. We have more to come. Studio Fully Loaded F today, so don't go away. Magbabalik pa po ang Sika. Thank you, boys!